praise. Maayo ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Sukod yun, mga isuon ang ako ang faith. Bahin sa itawag na kuwata na order. Amen? Kay gahapon, feel na gayud na ako nga tinuod yun ay mabati yun nimo ang St. Thomas. Pero pag di nimo dawaton, igora siya diha mawa dayon. Kay gahapon, ang ako tulo ka tudlo sa tiil. Arangot mo ta. Gamay ra, masagi ra, gamay. Wa na. So tumao na masiguro ni nang utana ko sa kananay iday. Ingon si nanay na arthritis ko na. Ako dahil gi-cancel. Na, Sister Lisa, testigo. Witness na siya. Ako gi-cancel, wala ko ning dawat nimo sa ngalan ni Jesus. Balik kung asa kagikan, kaya wala ko midawat nimo. Di ko midawat. Although, pero, nadyoy, St. Thomas ba, ma-feel jud nimo? Promise, ma-feel. Aguroy ko niya. Ang saman! Ang gani mo siya. Marapag, sa una-una ni Sister Lisa, nakabawas na ko. Ha? Saman! Oo, nakabawas ako. Pero sabi ko, no. Huwag ko nag-orderan ni Sis, oy, dili na ako ni Dawato. Salamat sa Ginoo, pag mata na ang buntag mga igsoon. Gay kayo, huwag ko gibati. Salamat sa Ginoo. Muna nga, tinuod jud nga. Di lang ka mo dawat kay di naman ta kinahanglan din mag-suffer sa pain, pero sa Satan gusto niya magano ta aron ang atong pagtuo mo gamay. Ingon kung mutuo sa Ginoo, inani. Wala gina nga katong giingon ni Pastor ganina nga faith without works is dead. So dapat ka kay confess jud sa imo ang mga ngabil nga giayon ako sa Ginoo by the stripe of Jesus Christ I am healed. And to God be the glory. So mo nang akong og kini nga tong team karon ni siya kanang special ni siya kay kung imong lantaw ng imong kinabuhi pareha sa ang panlantaw sa unahan na I am not a normal. I am a supernatural na ba nga. Dili ko basta-basta lang ang pagkatao. Dili lang ako basta-basta nga. Ningan niya na sa kalibutan. Na ay purpose si Lord sa akong kinabuhi. So, ang akong panlantaw, kakaiba ko sa mga tao. Na ako'y gahong nga, ang gikan sa Ginoo. Dili gahong nga, tawag nila nga natakdan ka ron sa panihan. Gahong gikan sa Ginoo ng soon. Amen? So, living by the God kind of faith, ni siya kanang, sabi pa sa Tagalog daw is, pamumuhay sa pananampalataya na tulad ng Diyos, ay malaki daw itong kaugnayan sa modernong panahon ngayon. Dapat, as a Christians, we are living na dapat na malalim yung faith natin. And then, imong una-unaon nga lahi ka, kakaiba ka sa mga tao nga nasa palibot nimo. So inanagani ang imong mindset mga igsoon, makita gayud na sa imo ang kinabuhi. No? Mismo ikaw ang mo-separate ni inyong kalibutan. So na-explain naman ni Pastor ganina what is faith, and then gingon diriya na have the God kind of faith. Gisugda naman ni Pastor, so mudugang na kong gamay. So ang akong nakuha diriya, ang kadto ang faith ni Abraham. Muna ako ang nikuha nga verse, ni-quote na akong verse. Magamputa, Father, we thank you, Lord, for your goodness to us, Lord God. You are so faithful sa among kinabuhi. In spite sa among mga pagkukulang, Panginoon, you are still faithful to us, Lord. Salamat po Diyos sa imong mga pulong ni nga kauntuhon. Lord God, nga maniudto kami nga ma-enjoy namo ang spiritual food, Lord, nga gikan diha kanimo Ginoo. Lord God, ihugi ang imong alagad. I acknowledge that without you I can do nothing. In Jesus' name. Amen. So lang ko gamay, I know na ang matagusan nato na yung mga mensahe nga gikan sa Ginoo.
So, samtang na malandong ko nini mga kaigsunan, kung i-apply nato ni sa atong panahon karon, kung saan kaya ang resulta, no? Kung inani nga sitwasyon pareha nila Abraham na Abraham nga gisugo siya sa Ginoo nga ihalad ang iyang buktong anak, mga kaigsunan. Siguro sa atong panahon karon kung wala kay faith, ang dami mong rason. Amen. Amen? Kung wala kang faith, kailangan mo ng second opinion. Di ba, tenants, no? Ay sa, mo ato sa ako nila Pastor Nuno, kung sa Joy ang ano-ani. Di ba? Ay sa, kay mangutan sa ako ni Pastora Joy, kung sakto ba niya akong nadungog sa Ginoo. Dagantag rason. No? Pero si Abraham, even sa iyang asawa, wala gid siya nisulti. According sa Ginoo ni Pastor Nuno, nga kung isulti pa to sa asawa, si Pastor Max, madto pa ang Pastora Judith, ay sigurado. Diba, Pastora Judith, nagana Judith, ay ayaw, oy. Ako nagipangayon sa Ginoo niya, imong ihanan. Patyon pagyon. Patyon pagayod di mo, nung sa mga pagkaamahan ka. Basing gan satanas na. So inana ang atong moderno. So paano daw nato i-apply ang faith in this modern earth karon? Karon mga panahon na mga kaigsunan. So makikita po natin na sa gitna ng mga hamon at pagsubok sa ating panahon, ang pananampalataya ay nagmumula sa Diyos at nagsisilbing gabay at lakas natin. So yun sabi ni Pastor Nono kanina na ang faith ay nanggagaling talaga sa Panginoon. So saan tayo hingi na Lord, sana lumalim yung paniniwala ko sa iyo. Number 1 sa Panginoon talaga kasi siya yung source ng faith, mga kapatid. So narito ang ilang mga paraan kung paano natin ito iuugnay daw sa ating pangaraw-araw na pamumuhay ngayon sa ating henerasyon. No, number 1, pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng kahirapan. Number 2, maging masunurin sa kanyang kalooban, which is naana kay Abraham. Number 3, magkaroon ng pananampalataya sa Diyos na hindi nakikita. And number 4, pagiging mapagbigay at mapagmahal. So, ang faith, mga igsoon, kung meron kang pananampalataya sa Panginoon, lakip na po ang number 4 na sinasabi dito, ang pagiging mapagbigay at mapagmahal. So makikita mo ang tao kapag malalim yung faith ng isang tao, mapagbigay yan. Kapag nakikita mo ang isang tao mapagmahal, ibig sabihin, malalim ang faith niya sa Panginoon. Kasi ginagaya niya lang yung ginagawa ng Diyos. Kaya meron isang prayer, Lord, yung isang leader namin, Lord, ipakita niyo po yung heart niyo sa mga soul. Para nang sa ganon, kapag nakita ko rin kung ano talaga yung heart ng Panginoon, makakapag-serve ako ng mas mabuti sa mga tao. Na hindi na tayo nag-murmur. Diba? Hindi na tayo nagre-reklamo. No? Ang pananampalataya ay nagtutulak sa atin na maging mapagbigay at mapagmahal sa ating kapwa. So, totoo yun. Kung Kristiyano ka, pero yung puso mo puno ng galit, Kristiyano ka, pero yung pamumuhay mo, lagi kang naninira ng kapwa mo, hindi ka totoong Kristiyano. Hello? Baka nagpa-Christian ka lang. Tulad din ng mga alagad ng Diyos. Kapag ang alagad ng Panginoon, kapag ang isang pastor ay naninira ng kanyang kapwa-pastor, hindi ka matatawag na pastor. Yes. Sorry to say that. Kasi klaro yung sinasabi ng salita ng Panginoon. No, kung totoo tayo ay may paniniwala sa Diyos na hindi natin nakikita, dapat tayo ay mapagmahal. Mas iniisip natin, sabi pa ni Pablo, yung ibang tao kaysa sa sarili natin. Bahalang wala na ako. Basta makatulong lang, no? Ang mundo natin, mga kapatid, ay puno ng makasarili. Puro lang iniisip ang sarili, paano na yung pamilya ko, paano na yung ano ko, paano na, ang dami natin paano.
Pero kung totoo tayong mananampalataya ng Panginoon, mas uunahin talaga natin ang ibang tao. Ngayon, ano makukuha natin? Kasi sabi ko, diba, sa Genesis chapter 22 tayo. Chapter 22, yung gisugo si Abraham sa paghalad ng Isaac. Ano po yung makukuha nating aral? Noong panahon na sumunod si Abraham sa Panginoon. Ang buhay na pinamumuhay ng pananampalataya tulad ng Diyos, sabi dito, ang kwento ni Abraham ay nagpapakita ng isang malalim na aral tungkol sa pananampalataya. Narito ang ilang mga matutunan natin. Una, yung tinatawag na ang pananampalataya ay pagsunod. So, ibig sabihin, dahil nananampalataya ka, because you have faith, so you need to obey. Amen? Dapat po tayo ay sumusunod. Nang hilingin ng Diyos kay Abraham na ihandog ang kanyang anak na si Isaac, hindi nag-alinlangan si Abraham. Totoo yun, kung babasahin natin, talagang walang pag-aalinlangan si Abraham at the time. Amen? Sabi dito, sinunod niya ang utos ng Diyos kahit mahirap at masakit ito. Siyempre, anak mo yun. Talagang meron kang emotion na mararamdaman at the time. Pero mas pinili niyang sumunod sa Panginoon. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit para sa iyo masakit na. Kahit para sa iyo ikaw wasak ng puso mo, kailangan mo sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Pangalawa, makikita natin sa buhay ni Abraham ang pananampalataya ay pagtitiwala. Paano yung ginawa ni Abraham? Naniwala si Abraham na kaya ng Diyos na ibalik si Isaac mula sa kamatayan. Kaya sinabi niya po na dito lang muna kayo. Kasi babalik kami. Dahil nasa isip pala ni Abraham at the time na kayang buhayin ng Diyos na sinasamba niya ang kanyang anak. Amen. Kahit kang Sarah at the time. Ano sinabi niya sa asawa niya? Ano sinabi? Akit kami ng bukid. Kami ay magsasamba. Dito ka lang. Magluto ka kasi babalik kami. Siguro ano pang sinabi doon sa modern Magsiligang ka. Magsiligang ka o anong masarap na para pagbalik namin. Kakain kami ng maayos. Yeah. O kaya mag-ano ka muna dyan, mag-cellphone, mag-wifi ka lang dyan, mag-TV. Laga ng baka. Kasi babalik kami ng anak mo. So, ibig sabihin, yung pananampalataya ni Abraham ay mayroong pagtitiwala sa Panginoon na kung mayroon man mangyari sa anak niya, bubuhayin ng Diyos. Amen. Kasi kahit ako, nagtaka nga ako eh. Kung ano, sinabihan niya yung dalawa niyang, dito lang kayo kasi kami lang aakyat. Antayin niyo lang kami dito, babalik kami. Hello. Sana ganito yung faith natin tulad ni Abraham. No? Sumakita natin na ang kanyang pananampalataya ay nagbigay sa kanya ng lakas na loob na magtiwala sa Diyos kahit na hindi niya alam ang lahat ng mga detalye. Totoo yun, wala talagang alam si Abraham anong gagawin ng Diyos pagdating doon. Yes. How about sa buhay natin ngayon? Nagtitiwala tayo sa Panginoon kahit kami sa GCIY. Nagtiwala kami sa Panginoon kung anong gagawin ng Diyos. Ang sabi ng mga tao sa akin, hindi na ako makakapagbangon. Hindi na ako makakapagpatayo ng simbahan. Pero ibang-iba sa mga sinasabi nila sa nangyayari ngayon. Amen. Mas mayaman pa. Imagine may testimony kami, sa funds sa GCIY, dahil sa sunod-sunod na mga misyon ng mga leader namin, naubos po ang fund namin sa GCIY.
Ngayon nagpa-pray si Pastora Michelle, nainom si anak, Pastora, kasi may mga pangangailangan ng ating Bible School student. Meron silang last tuition fee nila, 1,000, so 2,000 sila. Plus yung sa Mission Kairos na subject nila is hanggang sa ilang pag-graduation is 40. So maabot ng 10K ang kailangan. Pero walang laman po ang fund sa GCI. Pero alam niyo yung nangyari? Sabi pa ng namin, kanina pang madaling araw, paantayin na lang yung mga estudyante na baka Sunday na kasi nasa sila Aurora. Eh yung pera, siguro yung pang tuition fees, personal na ni Pastor, ibigay. Pera niya na lang talaga kasi wala nang fund ang GCIY. Pero alam niyo nangyari? Grabe mag-provide si Lord. Kanina siya nag-text, pero maya-maya, praise the Lord, malaking testimony po, Pastora. Kasi yung fund natin ay mayroon na pong laman. Hallelujah. So, ibig sabihin, gi-provide sa Ginoo ang gikinahanglan sa iyong mga anak. So, wala'y problema mga igsoon. So, magtiwala lang, no? Kung meron tayong paniniwala ay pananampalataya sa Panginoon, ang pagtitiwala natin dapat ay buo. Ano sabi ko? Sige, Pastora, ipipray po natin. And meron din ang mga kapatiran natin na nagpapatuloy sa mga prayer. Kasi kailangan po na lagi back up sa mga prayer, labi na sa mga financial. So, praise the Lord. Akala ko mabibigo ang pero grabe talaga si Lord mag-provide mga soul. Amen? So, ang pananampalataya ay pagtitiwala. Ang pangatlo po, ang pananampalataya ay pag-asa. Kahit na nagdadalamhati si Abraham sa nararamdaman niya, kumo, wala na yung anak ko. Siguro nasa heart niya lang yun, pero nababasa ng Panginoon talaga. Ano yung mga pag-aalala natin ng naku, mawawala na. Pero yung pag-asa niya ba dahil may faith siya na ang pag-asa is paglaom na mag-provide ang Panginoon. So dito, nagkaroon siya ng pag-asa na may magandang plano ang Diyos para sa kanya. Kahit na para sa isip niya talagang parang sa akin, nung nawala yung anak ko, nawalan ako ng pag-asa. Para bang gumuho yung mundo ko, dumilim yung mundo ko, ano pa yung mga dahilan ng mga negative. Pero dahil sa faith, dahil naingon ko nga moabot, parang si Pastor kanina, na moabot raon niya ang panahon na magkita rami sa akong mga ginikanan. Gana ba nga paglaom? No? Mo'y nakapahatag o hagit nga mo strong ka o magsalig ka diha sa Ginoo. So dunay paglaom nga naitabo. Inana po si Abraham. Wala pa nangyari sa anak niya, pero sa isip niya, kung mamamatay yung anak niya, naana diri ang pain. Siguro nag-worry na siya o unsa pa diha, pero naamay siya yung dakong pagtuo sa Ginoo, mas malaki ang faith niya sa Panginoon. Kaya ito yung nangyari sa kanya, no? Nagkaroon siya ng pag-asa na may magandang plano ang Diyos para sa kanya. Para dili ka masakitan, Pastor, kapag iniwanan ka ng membro mo, isipin mo na lang may magandang plano ang Panginoon. Amen. Nabasa mo? Dili kay magsuko-suko ta, maghilak-hilak ta. Ako dito, maghilak, biyaan ko sa una. Pero I learned na kaya nagikuha sa imuha sa Ginoo. Kay naikipulya Ginoo na mas faithful. Amen? Unya, kung magpadayo na siya, paglipay yapon, kay nagyapon kay reward ana nila. Oh, tagaan ka sa Ginoo nga branyo dili na maintenance. Amen? Mas maayo ako nakita, no? Mas maayo yun na ikaw yun ang nila ba? Ugmad. Ikaw yung nag-alaga sa kanila galing sa walang-wala hanggang sa nagkaroon sila. Kesa yung marami akong na-learn sa life na ko before. Na grabe. Kesa sa bigla lang dumating sa church nyo, tapos ang bright, ang galing magsalita, tapos ginawa mo agad leader dahil nga ang daming experience.
maanad naman eh, kaya inay na. Ano nangyari sa unahan? Bagsak. Naka-learn ako na anak. Ang authority ng isang pastor, dapat di ka magpapildi sa mga bright na mga leader. Luwag authority. Di ka mangurog-urog Pastor Max. Isang general pa na yung membro diha. Ikaw ang pastor. Ikaw ang appointed. Ikaw ang gidigugan. Nga nung magkurog-kurog mo ta. Basta naa ka sa katarungan. Barog. Ya sa Ginoo. No? So, ang nakita diri ang pananampalataya ay pag-asa. Kung meron kang faith, doon na kay hope. Doon na kay paglaon. Amen. No? Yes. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit na may mga pagsubok sa buhay, mayroon tayong Diyos na nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Yun yung maganda doon. Kaya hindi tayo nag-iisip na magpakamatay. Kasi yung mga tao nag-iisip magpakamatay, yun yung mga tao na walang Diyos. Ang nagbuhumbong sa kanila si Satanas. Why RIP? Ay, dyan na, RIP. O walang RIP. Akala nila kapag namatay sila, meron ng rest in peace doon. Mali po yun. Sayop na siya kayo. No? So hindi pala daw lahat na natutulog dyan sa tabunan o doon sa St. Bernard na sementeryo ay may mga rest in peace. Ang iba dyan nagsasuffer ngayon. Amen? Hallelujah! Ako nagpasalamat ako sa tatay ko kapalahubog sa tanan. Babaero o sa padya, sugaron, lahat siguro bisyo. Pero nung nasa kamay ko, nagpasalamat ko sa Panginoon at nadala ko siya sa tiilan sa Ginoo. Pero na-stroke na lagi. Kaya ako na may mukontrol ni Diya. Sa una, pasimbahon, tay! Simba tayo! Kayo lang muna. Kasi may trabaho ako sa Sunday. Ngit, pagbalik namin ng galing ng simba, alas 12, Lord, patawad, Ginoo ko, lasing na. Sige, naging ang Lord, patawad. Diyan na ngayon na, masaya, patawarin niyo ako, anak. Ano ba yan, tay? Sabi mo, may trabaho ka kaya hindi ka nagsimba. Hindi mo na ako magsisimba. Pero nung na-stroke, galing ng ospital, pagka Sunday, dinala ko ng church, walang reklamo. Ano tayo, sama ka simba? Oo, sama ko. Sama. Pagdating ng simbahan, during sa service, hindi pa dawat. Dawat mga Kristo. Restore ko sa ng Zimba. No? Pero ako nakita sa dihangan ni Duo siya sa Ginoo, naginulso sa yansa. Natingala ang mga tao, kapitbahay doon, ang bilis naman nakarikaba ng listo. Mandi mo stroke, pero ang bilis na kalakad, hindi na inaalalayan. Eh sabi ko, makapangyarihan ng Panginoon tayo at minahal ka ng Diyos, kaya ka pinalakad. Binigyan pa nga siya ng pabor, pinatrabaho balik sa Manila. Pero pagbalik sa Manila, bumalik ng inom, bumalik ng babae. Ayun. Parang na mild stroke yata, balik siya kasi medyo utal-utal na naman yung pananalita niya. Sabi ko yan kasi bumalik kami ng pag-inom. Dinala ko ulit dito. Dito sa Leyte. Dito na siya nag-stay hanggang sa namatay na. Surrender siya diyan sa Ginoo. No? So, yung may kapag natay paglaom mga igsuon, bisan sa unang mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, musalig ka sa Ginoo. Amen. Amen. Dili ka maluwi. O gamit ka upat, kung doon na tay pananampalataya sa Ginoo, doon na tay faith, doon na tay gugma. Mo ni kaning mga tao nga may gugmaon, dako nagpagtuo diha sa Ginoo. Ilhan na sila nga dako ang pagtuo diha sa Ginoo. Pero tao gani ka nga mamili nga gidawat ba na ninyo mga kasama na? Ugaw man na. Way pag-ibig ana. Di ba? Kanang hukman na bitaw ka, mato pa sa turn ni atinansi nga
tuldo ka ng imong pagkatao nga wala na gyud kay paglaom nga magbago. Way pag-ibig ana, minya pastor kay na imong attitude, leader pagayod ka. Do you think na ma-bless ang uban anak dili? Kay mamili ra ka sa mga tao nga kita nimo nga way gibuhat og lautan. Pero wala lang magkakabalo sa tinaguan kay kitang tanan walay perpekto diri sa kalibutan. Mao na siya. So ang tao nga dunay faith, doon na siya gugma. Atong lang taon, ang pag-ibig ni Abraham sa Diyos ay mas malaki kaysa sa kanyang pag-ibig kay Isaac. Dako ang iyang gugma sa Ginoo kaysa sa iyang anak tungod sa iyang pagtuo diha sa Ginoo. Handa siyang ihandog ang kanyang anak dahil alam niyang mas mahalaga ang Diyos kaysa sa lahat. Yan na matawag soon? Yes. Mas handa ka bang sundin ang malalaking nagbibigay ng tithes kaysa sa Panginoon? Bahala din kung nagsulti diri og kamatuoran. Basta kay di lang nga maigo sa liog-liog ng mga tao diha nga naghatag og dagkong tithes. Ang relihiyon karon mga igsoon tinuod ni Pablo makadato. Ang relihiyon. Kaya uban para nakita na ako pera-pera na lang. Kapag yung tao na yan, malaki ang bigay sa iyo, mahirap kang magsalita. Naikababangga ng pride niya. Ang hirap, no? Experience ko rin yan. Sa loob ng 9 years ko sa sumuhi. Ako na na-experience. Pero di siya maganda. Dapat, anuman ang mangyari, dahil mas mahal mo ang Diyos at alam mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon, magsabi ka talaga ng totoo. Amen. Tama yung kay pastor eh. Talagang na-realize ko kung ano. Dapat alam ng mga membro na hindi ka nabubuhay sa mga binibigay nilang tithes, nabubuhay ka sa Panginoon. Kaya malaya kang magsalita, mag-aral ng katotohanan sa mga membro. Kaya ko na-experience dito ni Sister Nancy. Muhinga na siya na, unsa ka ni Pas? Padayon ba rin akong balik? Kaya nani mo, di ba naalala na ako ni Ate Nancy ba? Sabi ko, kaya dito mag-ano ta nga, kanang muhimot ang message niya makita na to daghang mga igo. Kaya labi na nakadungo na siya, Ate Nancy ba sa magwali? Arang ka ano, maigo ka jud me. Kini ko si Pastor, magpadungog-dungog mo magwali. Unya, gituyo pa di ay nato na nga maumang gadyod ng mensahe. Alam nga, pilion na nato ang nindot diri sa Biblia. Asa man ang mga nindot diri ginawa ko to ang iwali? Dapat pariyata magwali ni Pablo nga talagang sa Corinto bitaw si Pablo ang mga ano sa taga Corinto nasuko ni Pablo. Pero niingon si Pablo, bahala pa masuko mo na ako basta kaya akong giyan og gusto gisulti sa Ginoo. Unya kita karon. Parisay nun ko, bisog pastor na di ka imong leader. Ang kita karon mga igsoon sa atong moderno nga panahon karon. Mano ba ta magwali og kamatura? Mato pa, imo lang magitudlo ang mato pa ni Pastor Nanay, kung di ka mawali og tithes, Pastor imo lang gitudloan ang imong speaking nina na ana ni Abo. Imo lang gitudloan ang imong ano nga dinhi magpanalanginan sa Ginoo. Kinahanglan musulti jud ka. Amen. Amen. Musulti ta sa kamatuoran. So, si Abraham handa niyang ihandog ang kanyang anak dahil alam niya mas mahalaga ang Diyos kaysa sa lahat. Amen? Ikaw, no? Kinsa may naghatag og source sa ato ang life. Kinsa may naghatag ng gininhawa sa ato ang ilong. Or hangin, nga libre na atong nagawat diri sa kalibutan. Di ba ang Ginoo mga igsoon? So mas mahalaga ang Diyos. So ang tunay na pananampalataya ay nagmumula sa pag-ibig sa Diyos. No? Kung tinuod ka nga nahigugma sa Ginoo, di ka maguna-una sa istorya sa tao. Ako sa ako panahon karon bahala mo kung sa may yung una-una lang basta kay ang akong gihimo pagpangalagad sa Ginoo. Ako ba nakatikib na lang gud basta ako na gani makita nila, karata na nila makita ko diha sa St. Bernard. Kaya nga naman ang ilang ang gud nadungog puro mga negatibo bahin na ako.
atubangan sa Ginoo. Amen. Pero di na lalim. Sa imo. Dili Di lalim lalim ko. sa imo kay anak kay o. Hubo na ganin ko siguro. May uwa na ko liog. Ako, gipitsyo ka lang. Magbaktas ko St. Bernard or mo-attend ko mga something na yung mga gathering ng mga pastor. Pakiramdam ko wala na ko'y liog. Ay, kiramdam ko yun. Oh. Pero ng ulo, ang ganda-ganda po. Kaya So, tinuturuan ka. na, wala nang ulo. Naman ako man dagang liog. Sakit-sakit. Pero I don't care. Mga igsoon, yan naman. Tungod kay ang gugma sa Dios, maoy nangira sa ko. Maluoy na lang ako yung taon sa ilang. Amen. Pero wala talagang tungulo. Amen? Yes. Pero masakit na iwasan ka ang tao. Matupasaw sa pastora nga niingon sa amo. Sa ako. Dili ko na mag one-sided or whatever diyan ang mga Unja, anong ganahan maka mag-istorya nila pastora o ni nansi nga mga plastic ba ng mga tao? So kanto mag-istoryahan. Plastic siya. Di ba kanto mag-istoryahan nga grabe ka close na mumingo siya nga nag-wonder ko pastora. Nga pag sila maingon ng plastic, ni panahon gani nga doon na ko'y problema kamo may akong madaganan. Kamo may akong mahilakan. Hallelujah. Unya sila dili man gani na ako maduulan. Yeah. Mo na tinuod. So mo na ang gingon, si Lord na bahala magpasabutan na. Basta kami, malinis ang mga konsensya. Amen? Manuyo kay way ulo kami nangawat ng 50,000. Kawatan. Nansaga na magkawatan. 350,000 daw. Pero sa tinuod ra mo isuon, tungod kay doon na tayo pananampalataya sa Dios, nakabaton sa tagugma, dili na lamang tamo balos nila ang istorya. Wa sila joy na dungog nga istorya sa kuha. Maingon lang gyud ko katong pastora nga ni istorya na ingon ko nga amo na lamang nagiampo sa Ginoo. Bisag pag gitawag na gani ko alagad ni Satanas, wala gyud ko ni reply ana sa online. O kung kinsa man na siya, si Lord nang bahala niya. Amen. Di na naman ito mabawas na katulong ang ato ang ano sa CMG na bawal malain, bawal masuko. Kaya kung malain na ka, mag-close door na ka, makalimot ka, uy, pastor, manday ko. Yung patol, mabuhaning chat-chat or sa padihaan, post-post. Diba? So, pag-ibig, no? Mas malalim ang pag-ibig ni Abraham sa Ginoo kaysa sa iyang anak. Diba? And then the last mga igsoon is, ang pananampalataya ay pagpapala. No? So, sa huli, makita nato na pinagpala ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. So, kung doon na tayo faith, mga igsoon, doon na tayo blessings. Amen? Amen. Sabi ni Pastora Michelle, Pastora, mag-pray tayo sa Panginoon na i-bless tayo na magkaroon ng fund. Kasi, ano po tayo ngayon talagang drain, limas. Yung word na limas, ibig sabihin ni piso, wala talagang laman. Dahil sa sunod-sunod na mission nila Pastor Jojo. So wala talagang may papadala. Meron pang tuition fee, nakuha ko sa istorya niya sa chat, na nag-tuition fee na kay Pastor Jojo. Maybe personal na yun. Kasi dapat sa fund yun kunin, sa mission. Pero dahil wala na, kaya iti-personal ngayon ni Pastor Jojo. Pero because of faith, na ang Diyos mag-provide, ang Diyos, dili na niya pasagdan, pipilarang ka minuto, nasudlan ang mission fund. Chat siya kagad sa akin, Pastora, napakalaking testimony na naman ito na ginawa ng Panginoon. Bakit po? Kasi nagkaroon na po ng laman ang ating mission fund. Praise the Lord. So, ibig sabihin, Tuloy ang laban. mababayaran na yung pang-graduation nila at saka sa mga kairos nila na seminar and then sa ilang tuition. Nana kamayo Ginoo mo igsoon. No? So, pinagpala ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya hindi
pagsunod nato sa Ginoo, kundi pati na rin sa pagtanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos. Kahit wala pa, sinasabi mo na meron. Amen? Praise the Lord. Parang marami tayo matatanggap ng mga blessings. Mag-expect na lang talaga tayo. Amen. Yes. Para. Talagang meron. Talaga, mayroon. Huwag na yung parang. Huwag na yung parang. Parang marikina lang yun. Ang dami yung i-bless ni Lord. Yes. Amen. Pero yung pumunta tayo doon sa inunangan, ako dyan nakita. Kung gusto mo ng blessings, kailangan mo magbabag talaga sa presensya sa Ginoo, sa Holy Spirit. Honestly, for the time na nagsagunso na ang mga problema, gikan tong naghawa mi dito sa kanang sa tinuod na siguro kung wala ang CIMG, nabuwag na siguro ko sa Ginoo. Pero tungod sa family sa CIMG and then, kini atong gibuhat ba nga sama nini. Nagisugot mi ni Sister Lisa ganinga na ang kung galing kung magtapo, mga pastor, ang ilang i-chismis, ang ilang po si pastor. Pero kita wala man ta nag-chismis o usa ang ilang ipangtrabaho ang ato. Ako bitoging na ako sa kapastora nga kami magtapok minutay. Pulong dyan sa Ginoo. Anong prayer fasting? Pila mi ka magwawali anak. And then pagkahuman, magisugot mi sa kamayo sa Ginoo, magisugot mi sa mga sinaagi sa mga pag-ampo, kung sa'y angayan ni ampo. Matay tayo ang itong ilabot ang tumba. Focus ka sa ato. Di ba? Ang silang magwali, puro lang mga inagian sa mga pastor. Ako jud gi-strike kan. Number 1 ako ni Ana, wala ko iliog sa inyong ministerial. Yung malagi pastor, saan ka man na. Depende na sa leader. Amen? Depende na sa espiritu. Nga naa niya. Ano, is pastor ka rin maritis. Amo naman pastor, kay salamat sa Ginoo kay ang iyang pagkamaritis naa sa pulong sa Ginoo. Ang ato ra ba prosedur ni taas sa pulang oras kay imbis na human na nagwali. Kung ano si Jan ako. Pero okay ba diya? No? Bahala na mga taas sa istorya, maritis o sa kaniya ang gimaritis nato pulong sa Ginoo. Amen. Ako sila gingon sana dili na yung kinabuhi sa uban ba mga pastor kay luoy ba ya. Labi na kung naasa witness ang inyong istorya. Kung sa may tabo. Lukuin sila. Kaya balik, yan nila. Naman na, ingon to siya na mauna ni pastora. Naman po yung musaway ko no, pero matutol ko na yung musaway. Pero kung way musaway, magpadayon. So mao na nga, dapat ang leader, taas jud ang panglantaw, dili lang kay taman ra niya. Kinahanglan, taas ang pasensya. Number 1 jud dapat malalim ang faith niya sa Ginoo kay kung malalim, taas ang iyang pagdala. Ang iyang gugma, taas. O, why pinipili ang gugma? Tanan ni gugmaon. Amen? Dili mag-condemn sa iyang isig katao. Kinsa man ta mo condemn sa tao. Ako bitaw ako na learn. Wala jud ko'y karapatan na mo condemn ko tao. Kay ako gipasaylo ra man ko sa Ginoo. Tagaan ako silang chance nga mabag-o. Dili kay tuldo ka nato, no? Kana dili na siya mabag-o. Napiniingon nato bitaw nga usa ka Kristohanon. Gitawag pud na siya sa una nga pastora. Aw magpastora lagi pero dili siya magpatawag og pastora. Usa ka Kristohanon na nagtrabaho sa laing naso. Membro ana nga simbahan na akong gigamitan. Ingnan ko ni Jang ang word. Kabalo mo sa iyang word, dili na daw kuno kumaluwas. Impyerno na kuno ko. Siya na rin ko. Siya na Diyos. Pero wala ko natandog ato nga word. Kaya ang tao, magwali magganit ka sa mga tao, samtang doon na pa'y kinabuhi, doon na pa'y paglaom. Dili ta mo pwede nga mutuldok sa usa ka tawo, muhukom sa usa ka tawo kay usa ra pud nga tawo.
Kabalo mo si Wadia, kinipareha kang Abraham, pananampalataya. Pananampalataya. Kapag na siya'y faith, na siya'y himba sa tao. Amen? Mag-encourage. Mo lagi na nga, ang pastor na gani ang makasala, mga igsoon sa katapusan. Ang pastor na gani ang makasala, automatic impyerno na ang ilang ito. Kanya automatic inyong kanila dayon, Satanas, alagad ni Satanas. Pero salamat sa Ginoo kay na may pulong sa Dios nga naghatag kanato og paglaom, no? Naghatag kanato og kanang pagsalig diha sa Ginoo, ug labaw sa tanan. Kung doon na kay faith, syempre ma-develop ang imong gugma diha sa Ginoo. Mas labaw ang atong gugma kaysa sa tanamutang ni kalimutan. Di ba nanay kantang may suon? So last ni Ana, mo na ko ang blessings. Hindi pwede na naglilingkod ka sa Panginoon na hindi ka i-bless. Be-bless ka talaga. You will receive blessing. Pareha sa nahitabo kang Abraham, dahil sa kanyang pananampalataya, ang nangyari, sabi dito, ang pananampalataya hindi lamang tungkol sa pagsunod, kundi pati na rin sa pagtanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos. Nag-provide ang Ginoo og lamp para ihalad. Sasaksakin niya na sana si Isaac eh. Pero biglang may posible, no? Biglang may sa mato pa ni Alison, Pastora, parang magic. Pag-ingon sa Ginoo na let there be light and there was a light. Magic. Ingon si Alison, magic. At the time, sasaksakin niya na sana ang anak niya pero dumating ang tupa. Kaya nakakuha siya ng panghaladya sa Ginoo. So, ang kwento ni Abraham ay isang inspirasyon mga igsoon sa atin na mabuhay tayo ng may pananampalataya sa Diyos. Dapat mas lumalim yung pananampalataya natin at dapat ang pananampalataya hindi, di ba, madali. Sa yun ba ang pananampalataya? Ang faith mga igsoon dili sa iyo. Ang pagtuo dili sa iyo. Trabahoon jud na. Mao na kung di nato trabahoon mo tong gingan sa Santiago, patay ang atong pagtuo mga igsoon. So, sabi dito, ang pananampalataya ay hindi madali, ngunit ito ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob, panahon na may mga problema, may mga kalisdanan, naaka sa emotion, naaka sa sickness. If you have faith, magkakaroon tayo ng lakas. Amen? Yan, Rajud, sa pagtuo sa Ginoo. Magkakaroon tayo ng pag-asa at magkakaroon tayo ng malaking pag-ibig, mga kaigsunan, na kailangan natin upang mabuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Diha na malipay ang Ginoo sa ato. Kaya nakita niya, aroy, salamat sa pagtuo sa akong anak. So ako nang gina-workout mga iso na akong faith. Gisugda na ako gahapon. Huwag pa nila akong mabasa. Nabasa na rin ako sis. Ang team, wala pa no? Huwag pa nila ako nabasa. Naana dyan po na-feel na tulo katudlo na ako nga magbutngot, magdungan pa gayon. And then akong gisugdan dyan akong faith. Kaya nang ginul ko ni pastor nga, hindi ko akong madawat. Pero naan si Thomas. Ako dyan siya gideklarahan. Salamat sa Ginoo. Wa nakahubag nasama ka Sister Lisa. Madawon ko mga igsoon. Yung may nga si John, nagduha-duha pa siya sa bato sa akong agtang. Nga mas gahit ko na akong agtang niya sa bato. Kaya ang bato ko nung ako ng tugan. Prapaskot. Ko din pagtuog gihapon to. Nga, giproteksyonan dyan ko sa Ginoo. Mga igsoon. Ayun si John. Sa katong last na to prayer fasting diriya. Mumukon man tong bato ang ako na bagsakan. Amen? Kaya nakakita ko sa sa mga nagmotor, pagbagsak niya sa simento, natalbog ba lang yun ni Pastor Max, nagkurog-kurog man siya yan, diri niya nagisi. Diri gyud pareha sa ako ba nagisi. Nagkurog-kurog mura gideklara to nila nga napatay. Kaya naagtang man. Ang diri ang naano sa simento. So, siguro mawala to mga igsoon, dalay ko ng Ginoo. Amen. Mas Hallelujah.
Kahit So, wala pa ang tangka sa bato. it is very interesting sa ato ang pangyod yan na nakababad ka sa word niya, kini nga level. Ginanibig ko na yung mabatian. Faith comes by hearing. And hearing. And hearing. So, word nga comes niya naman sa Romans means energizes or activates. So sige mong kabati, mga nga sa inyo, nga sige ninyong kabati, mapubos yun mo nga, anang dili mo dawat sa order, sa panadin ha, mapan mo kay, yun man ang nabatian, bisadihan ninyong lakangan, ka magsugod. Managila ni Pastor Wilming nga sa Tagalog, hahakbangan mo talaga, lalakaran mo. Muna silang taga GCDN, iban pa mga groups na nakaabot din sa TOA, kaya hinahakbangan na nila. Okay, so prayer sa lang. Doon na naman tayo tulog ka, Juan. Pero sige ra kay